Ang Greenland, isang malayong isla sa Arctic, ay biglang naging sentro ng pansin ng mga malalakas na bansa. Pero bakit nga ba? Ano ang meron sa Greenland na tila nag-aagawan ng Estados Unidos at Europa? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Bagamat bahagi ito ng North America sa heograpiya, ang Greenland ay sakop ng Denmark at nananatiling bahagi ng kaharian nito. Noon, hindi ito naging issue dahil parehong kaalyado sa NATO ang US at Denmark. Ngunit ngayon, tila nagbago na ang ihip ng hangin. Noong panunungkulan ni Donald Trump, hindi niya inalis sa posibilidad ang paggamit ng puwersang militar upang makuha ang Greenland. Dahil dito, nagmadali ang punong ministro ng Denmark na makakuha ng suporta mula sa iba pang kaalyado sa Europa. Pero bakit nga ba gustong angkinin ng US ang Greenland? Isipin niyo ang Greenland bilang isang higanteng aircraft carrier sa pagitan ng US, Canada, European Union at Russia. Ito ang pinakamalaking isla sa mundo, ngunit kakaunti lang ang naninirahan dito na halos 57,000 katao lamang. Matatagpuan ito sa pinakamaikling ruta sa pagitan ng European Russia at ng US, kaya't may napakahalagang papel ito sa depensa. Dahil dito, itinayo ng US ang Pituffik Space Base na dating Thule Air Base sa hilagang kanlurang bahagi ng Greenland noong Cold War. Layunin nitong makita agad ang anumang missile launch mula sa Soviet Union at maghanda ng sagot. Hanggang ngayon, ito ang pinakahilagang base militar ng Amerika sa buong mundo. Pero kahit may base militar ang US dito, ang Greenland ay opisyal na bahagi pa rin ng Denmark. Ano ang naging papel ng Denmark dito? Ang Denmark, na may populasyong halos 6 na milyon, ay may maliit na presensya sa Greenland pagdating sa militar. Ilang tropa lamang ang nagpapatrolya gamit ang mga asong panghila ng sled sa loob ng isla at may iilang barko na nagbabantay sa baybayin. Kung tutuusin, hindi Danish military ang tunay na nagbibigay ng seguridad sa Greenland, kundi ang puwersa ng Estados Unidos. Ayon sa eksperto sa Arctic geopolitics na si Scott Barry Zelen, bahagi na ng estratehiyang pangseguridad ng US ang Greenland. Para sa Amerika, napakahalaga nito sa patuloy na pagprotekta laban sa mga bansang gaya ng Russia at China. Isa pang dahilan kung bakit nais kontrolin ng US ang Greenland ay ang lumalawak na presensya ng Russia at China sa Arctic. Napansin na ng US ang pagdami ng barko mula sa dalawang bansang ito sa karagatan ng Arctic. Kaya't nais nilang tiyakin na hindi mapupunta sa maling kamay ang Greenland. Dahil dito nag-aalala ang Europa, lalo na ang Denmark. Tanong rin ng mga Danes kung ano nga ba talaga ang gusto ng US na gawin nila? Ayon kay Mark Jacobson, isang eksperto sa Arctic security, nais ng Amerika na palakasin ng Denmark ang pagbabantay sa Greenland. Isa pang dahilan ng pag-aagawan sa Greenland ay ang tinatawag na Gilkey Gap na isang makitid na daanan sa pagitan ng Greenland, Iceland at UK. Isa ito sa pinakamahalagang estratehikong ruta sa ilalim ng NATO. Dahil dito, madalas dumaan ang mga barko at submarino ng Russia papunta sa Atlantic. Kung hindi mahigpit ang pagbabantay, maaaring lumusot ang mga sasakyang pandagat ng Russia nang hindi natutukoy. Dahil dito, gumagawa na ng hakbang ang Denmark upang palakasin ang kanilang depensa sa hilaga. Nagsisimula na silang mamuhunan sa mas modernong barko at drone para sa mas mahigpit na pagbabantay sa Arctic. Hindi lamang seguridad ang dahilan kung bakit patuloy na pinanghahawakan ng Denmark ang Greenland. Bukod sa estratehikong lokasyon nito, may malalalim pang dahilan kung bakit hindi basta-basta mapapaubaya ang isla sa Estados Unidos o ibang bansa. Ang ugnayan ng US at Greenland sa usaping militar ay nagsimula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong sinakop ng Nazi Germany ang Denmark, pumayag ang embahador ng Denmark sa US na okupahin ng Amerika ang Greenland at magtayo ng mga base militar upang pigilan ang posibleng pagsakop ng Germany. Sa panahong iyon, higit 10,000 eroplanong pandigma
at pambomba ng US ang dumaan sa Greenland patungong Europa. Dahil sa kahalagahan ng isla, sinubukan ng Amerika na bilhin ito mula sa Denmark noong 1946 sa halagang $100 milyong na ginto. Ngunit tinanggihan ng Denmark ang alok at hindi ito isinapubliko noon. Sa halip, noong 1951 pumirma ang dalawang bansa ng kasunduan para sa magkasamang depensa ng Greenland, isang kasunduang epektibo pa rin hanggang ngayon. Dahil dito, malaking gulo ang idinulot ng pahayag ni Donald Trump na posibleng kunin ng US ang Greenland. Hindi Russia o China ang naging banta sa Denmark, kundi ang sariling kaalyado nito sa NATO, ang Amerika mismo. Sa isang pagdinig ng US Senate noong Pebrero 2025, lumitaw na hindi lamang seguridad ang dahilan ng interes ng Amerika sa Greenland. Isa sa mga pangunahing interes pala nito ay ang likas na yaman ng isla, lalo na sa sektor ng pagmimina. Ang buong baybayin ng Greenland ay mayaman sa mga mineral na bihirang matagpuan sa ibang bahagi ng mundo. Ayon sa mga eksperto, kahit saan ka tumingin sa isla, malaki ang posibilidad na may natatagong yamang mineral. Batay sa datos mula sa gobyerno ng Greenland, ilan sa mga makikitang yaman dito ay mamahaling metal, base metals, industrial rocks at rare earth elements, mga mineral na ginagamit sa teknolohiya mula sa smartphones hanggang sa military equipment. Ngunit sa kabila ng potensyal na kayamanan, kakaunti pa lamang ang aktwal na pagmimina sa Greenland. Sa kasalukuyan, 2 lamang ang aktibong minahan sa buong isla at halos 100 katao lamang ang nagtatrabaho sa industriya ng pagmimina. Isa sa mga pinakamalaking hadlang sa pagmimina sa Greenland ay ang matinding klima at mahirap na kalikasan. Halimbawa, isang deposito ng rare earth sa katimugang bahagi ng isla ang itinuturing na isa sa pinakamalaking mapagkukunan ng rare earth sa labas ng China. Ngunit noong 2021, pinatigil ng gobyerno ng Greenland ang operasyon doon dahil naglalaman ito ng radioactive uranium at malapit sa mga tirahan ng tao. Bukod dito, mahal ang gastos ng pagmimina sa Greenland. Walang mga kalsada na nag-uugnay sa mga bayan at kabahayan. Ang lupain ay puno ng malalalim na fjords, yelo at matatarik na bundok. Ang matinding lamig ay isa ring malaking pagsubok. Dahil sa pagbabago ng klima, unti-unting natutunaw ang yelo sa Arctic, kabilang ang Greenland. Ayon sa datos mula sa NASA, mabilis ang pagbawas ng yelo mula dekada 1980 hanggang 2019. Bagamat isa itong babala sa kalikasan para sa ilang bansa at kumpanya, isa rin itong bagong oportunidad. Ang pagkatunaw ng yelo ay nagpapadali ng akses sa likas na yaman sa loob ng Greenland. Bukod dito, nagbubukas ito ng mga bagong ruta sa paglalayag. May 3 pangunahing Arctic shipping routes na maaring makinabang dito. Una na rito ay ang Northwest Passage na dadaan sa itaas ng Canada. Pangalawa ay ang Northern Sea Route na susundan ang baybayin ng Russia at ang panghuli naman ay ang Transpolar Sea Route na diretsyong daraan sa Arctic Ocean. Kung magiging mas bukas ang mga rutang ito, mas bibilis ang kalakalan sa pagitan ng Asia at Europa. Mas maikli ito kumpara sa kasalukuyang ruta sa Suez Canal na maaaring magpababa ng gastos at oras ng pagbiyahe ng mga produkto. Ngunit sa ngayon, limitado pa rin ang paglalayag sa Arctic. Ang mga barkong dumaraan dito ay kailangang gumamit ng mamahaling icebreakers upang maputol ang makakapal na yelo. Sa kasalukuyan, nangingibabaw pa rin ang pangingisda bilang pangunahing hanap buhay sa Greenland. Ngunit hindi ito sapat upang masuportahan ang buong ekonomiya ng isla. Kaya't taon-taon, nag-aambag ang Denmark ng halos 500 milyong euros bilang subsidya sa Greenland na halos kalahati ng budget ng gobyerno ng isla o 10,000 euros bawat residente kada taon. Saang pera ang nagpapagalaw sa mundo at kung wala ito maaring bumagsak ang ekonomiya ng isang lugar na magreresulta sa kahirapan at kawalan ng kaayusan. Ngunit hindi ito basta tulong mula sa Denmark dahil may kapalit rin ito.
Dahil hawak ng Denmark ang Greenland, nagkakaroon ito ng mas malaking boses sa pandaigdigang politika. Sa kabila ng pagiging isang maliit na bansa, nakikisabay ito sa mga malalaking kapangyarihan tulad ng US, Canada at Russia. Ngunit gusto man ito ng Denmark o hindi, karamihan sa mga Greenlanders ay hindi nakikita ang kanilang hinaharap na nakatali sa Denmark. Ang Inuit, na orihinal na naninirahan sa isla, ay namuhay sa loob ng libu-libong taon sa pamamagitan ng pangingisda at pangangaso ng balyena at selyo. Ang kanilang kultura ay nakasentro sa kalikasan, ngunit nang dumating ang mga Danes noong 1721, nagsimula ang matinding pagbabago. Sa loob ng mahigit 200 taon, ipinilit sa kanila ang Kristyanismo at wikang Danish. Maraming pamilya ang pinaghihiwalay, at ang epekto ng kolonyalismo ay ramdam pa rin hanggang ngayon. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, unti-unting nagsimulang lumaya ang Greenland mula sa kontrol ng Denmark. Naging bahagi ito ng kaharian ng Denmark, ngunit may sariling gobyerno at parlamento. Sa kasalukuyan, isa itong semi-autonomous na teritoryo na may kalayaang pamahalaan, ang mga panloob na usapin ngunit nananatiling hawak ng Denmark ang seguridad at ugnayang panlabas. May karapatan ng Greenland na ideklara ang kanilang kalayaan sa pamamagitan ng isang referendum at ayon sa mga survey, maraming Greenlanders ang sumusuporta sa ganitong hakbang. Isa sa pinakamalaking hadlang sa pagiging malaya ng Greenland ay ang kanilang ekonomiya. Upang mas mapatatag ito, naghahanap ang bansa ng iba't ibang kaalyado. Mayroon na itong mga opisina sa Iceland, European Union, US at China. Nakipagkasundo rin ito sa US at EU para sa pagmimina ng mga mineral. Alam ng Greenland na hindi ito maaaring umasa sa iisang bansa lamang, kaya sinusubukan nitong panatilihing bukas ang kanilang mga opsyon. Ngunit paano kung bilhin ng Estados Unidos ang Greenland? Noong panahon ni Trump, may panukalang bilhin ito, ngunit mariin itong tinutulan ng mga Greenlanders. Para sa kanila, ang isla ay pagmamay-ari ng kanilang lahi at hindi sila interesadong maging bahagi ng Amerika. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ayaw nilang makipag-ugnayan sa US. Sa katunayan, nakikita nila ang Amerika bilang isang mahalagang kasosyo sa negosyo at seguridad. Dahil dito, nagkaroon ng mas malawakang talakayan tungkol sa hinaharap ng Greenland. Hindi lang ito usapin ng Denmark at Greenland, kundi pati na rin ng buong mundo. Para sa US, napakahalaga ng Greenland sa kanilang estratehikong plano upang mapatatag ang seguridad sa Hilagang Amerika. Sa mata ng ibang bansa, tila nagiging agresibo ang Amerika sa kanilang panlabas na patakaran na parang pinalalakas pa ang America First strategy. Dahil dito, humihingi ng suporta ang Denmark mula sa ibang bansa sa Europa. Sa halip na gawing issue sa pagitan ng US at Denmark lamang, pinalawak ng Denmark ang usapin upang maisama ang buong Europa dahil mas malakas sila kung magkasama. Ngunit kung ipipilit ng US ang kanilang kagustuhan, magiging isang malaking usapin ito sa pandaigdigang politika. Hindi malayong ikumpara ito sa ibang issue sa mundo na para bang ginagawa ng US sa Denmark ang ginagawa ni Putin sa Ukraine o ang nais ng China sa Taiwan. Sa isang mundo kung saan ang malalakas na bansa ang nagdidikta, makakakuha pa kaya ng pagkakataon ng Greenland upang piliin ang sarili nitong kapalaran? Sa tingin mo, dapat bang tuluyang maging malaya ang Greenland o mas makabubuti itong manatili sa ilalim ng Denmark? Ibahagi ang iyong opinyon sa comment section down below.